nakikiapid. Yun naman pong diborsyo ay ito. Ang diborsyo po kasi sa ating simbahan, lalo na doon sa mga ikinasal sa ating simbahan, ay walang karapatan ito na magkaroon ng paghihiwalay ang ikinasal sa harapan ng Diyos at nagsumpaan sa harapan ng Diyos. Ganito po yan. Kung ang isang babae ay talagang hindi makapagtiis sa kanyang asawa at ang kanyang asawa ay nambababae o kumbaga sa hindi man sumakabilang buhay pero sa kabilang bahay ay yun po ay nakikiapid. Kung hindi na niya matiis ito, maaari pong presenta siya ng katibayan, lalo na sa ating simbahan, doon sa tinatawag nating korte ng ating simbahan. Ito po'y didinggin doon. At kung mapatunayan ng simbahan, pag-aaralan po ng mabuti ito, at kung i-aanul yung kanilang kasal, ay hindi po pwedeng mag-asawa yung babaeng yon. Wala na siyang karapatang mag-asawa. Kahit na ano pang gawin na nagkasala yung lalaki o napatunayan nagkasala yung asawa niya, hindi na siya pwedeng mag-asawa. Yun nga lang, humiwalay dahil hindi na niya matiis yun. Yun po ang diborsyong tinatanggap dito sa ating simbahan. Pero hindi na siya pwedeng mag-asawa. Oras na nag-asawa yung babaeng yon, nangangalo niya rin ayon sa batas ng ating Panginoon, batas ng simbahan. Ito po ang tinatawag na diborsyo. Yun naman pong 10 years na sinasabing ninyo sa inyong text na pwedeng magkasal tapos at pagdating ng 10 years, pwedeng ma-dissolve na yon, yun po'y hindi pa nakapasa. Hindi pa. Pero po ito'y ipinapasa. Kung natatandaan po ninyo, yung kaparian natin ay mayroong kautusan. Tingnan natin mabuti yung mga kandidato na ganito ang kanilang kaisipan, na hindi makadiyos ang kanilang mga ginagawa. Yun ang sinasabi ng ating mga kaparian na huwag na nating iboto. Kasi marami hong nagpapasa nito. No? Renewable after 10 years. After 10 years. Binibiro mo yan, pati pag-asawa. Ito yung pinipresenta sa Kongreso. At yung divorce naman, ay nandun na sa Kongreso. Hindi pa lang natatalakay. Ito po ipanalangin natin sa Panginoon Diyos na sana huwag niya ipahintulot. Ito yung magpapagulo sa lalo nang magugulo ang samahan ng mag-asawa. Oo, ang ating mamamayan. No, sana huwag naman. No? Kasi halos kung minsan, yung mga magagaling ginagamit talaga ni Satanas yan upang lasunin at iligaw yung makadiyos at makatotohanan. Bakit nung araw, Kuya Berte, yung mga kinagisingan nating mga matatanda sa atin, na agka sila'y nag-asawa, hanggang sa sila'y matatanda na magkasama pa rin sila. At talagang yung kanilang samahan ay inaabot pa ng kanilang mga inapo. O hindi ho ba? Kasi nga, Kuya Men, dahil nga doon sa ang mga aral noon ng mga matatanda natin, ay talagang naipupunla sa kanilang mga anak, kahit na marami. At noon, wala pang masyadong western sa atin eh. Kita niyo yung minana natin na mag-asawa, 100 taon at 90 taon. Si Sarah at si Abraham. Hindi ba? Napakatagal na pagsasama yan. At sa Biblia, marami tayong mga nakita, mga taong naging halimbawa ng magandang pagsasama sa ngayon.
Oh. Ngayon, meron pa tanong lang po, tama po ba na may tuturing na nangangalunya kung nakasal na lang sa sibil? Salamat po. Kung nakasal daw Kuya Bert sa sibil, tama po, tanong lang po 'yon. Sa mata ng ating simbahan, kung mata ito ng simbahan, sa mata ng Diyos, nagkakasala sila. Kasi sa mata at batas ng bayan, hindi sila nagkakasala. Siguro pa sa batas ng Diyos, nagkakasala. Sa sibil. Kaya nga maraming naghihikayat, lalo na sa ating simbahan. O yung mga taong mga gobyerno, lalo na yung kumikilala sa ating simbahan, kuminsan nga nang aakit sila eh. Yung kahit na marami na silang mga anak inaakit pa nila magpakasal. Sa simbahan. Libre. Oh. Di ba? Yung talagang maramihan, sabayan-bayan, upang ito nga mga taong ito, lalo na yung kanilang mga anak, kalalakihan nila yon, matatawag nilang sila'y anak ng pagkakasala. Kasi ang sa simbahan, kasi siyang pinaka-original na pinagisngan na tayo kasi sa simbahan. Humaharap sa Diyos. Nandyan naman sa Bible yun eh. Ang pinagsama ng Diyos, ay huwag paghiwalay ng tao. Pero ngayon, dinadrive. Di ba? Yeah, correct. Yun ang talagang ano. Pero, kung ikaw ay makadiyos, susundin mo ang Diyos. Kaya marami pala yung nakakasal na sa sibil, nagpapakasal pa sa simbahan. Ay, oo. Marami yan. Marami ka na siya ng kasi para maging parang legal lang inyong pagsasama eh. Pagka yung sa sibil eh, hindi parang ang pagsasama ay hindi bulgar na talagang para sa Kristyanismo at sa Kristiyano. Oo, kasi nga yun ay batas ng tao. Batas ng tao. Ang dapat natin sundin, hindi batas ng tao, kundi batas ng Diyos. Correct. Una, pag ikinasal ka sa simbahan, kukuha ka ng marriage contract sa munisipyo eh. So kapag binagbigyan ka ng munisipyo, binigyan ka ng marriage contract, may kapahintulutan na sa iyo munisipyo eh. At itong kasal nito sa simbahan, ito'y mapupunta sa NSO eh. Di ba? Sa isang branch ng government na ito'y talagang tunay na kasal sa Diyos. At kinikilala rin ito ng ating bayan. Yung kasal sa sibil minsan dalawa lang kayo at dalawang magkasama ron sa kasama ron sa panig ng babae at isa sa panig ng lalaki. Haharap lang kayo kung sinong kuwan, mag-aalampay lang sa kanyang balikat eh. Babasahan lang kayo ng kung ano-ano, sasabihin, kasal ka daw. Yun ang kalimitan sa sibil na nakikita ko eh. Marami ko yan eh, lalo na ngayon, marami. Merong opisina lang na isang maliit na mayroong dalawang upuan at isang makinilya eh. Kaya harap lamang kayo doon, ikakasal na kayo nung nagkakasal na kung sinong ano yun eh. Kasi ang Diyos ay mayroon siyang binigyan ng authority. Upang magkaroon ng authority na magkasal. At kung anong ginawa niya rito sa lupa ay tinatanggap sa langit yan. Pero ang isang gobyerno o isang mayor o anuman ang nagkasal sa sibil, kinikilala lamang ito ng ating gobyerno. Pero ang gobyerno ng Diyos sa langit ay hindi maaaring kilalanin ito.